Malaking pagbabago ang Minnesota Timberwolves ngayong 2026-27 season. Matapos mawala sina Julius Randle at Naz Reid, kailangan nila ng bagong athletic forward, at nakuha nila si Jonathan Kuminga sa 2-year deal na humigit kumulang $13 million. Kung mag-click ang trio na Edwards, LaMelo, Kuminga, may potensyal ang Minnesota na maging isa sa mga pinakamapanganib na teams sa Western Conference. Kilalanin natin ang bagong lineup ng Minnesota Timberwolves. Simulan natin sa point guard position. Si Bones Hyland ay maaaring maging mahalagang scoring guard ng Minnesota Timberwolves sa 2026-27 season. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 8.5 points, 2.6 assists at 1.8 rebounds sa 71 games, habang nag-shoot ng 38.8% mula sa 3-point range. Ang pinakamalaking value ni Bones Hyland ay ang kanyang scoring, 3-point shooting at pace. Hindi niya kailangang maging pangunahing star ng Timberwolves. Kung magiging mas consistent siya sa defense at decision-making, maaari siyang maging reliable 6th, 7th man type na nagbibigay ng instant offense. Si LaMelo Ball ay maaaring maging malaking pagbabago para sa Minnesota Timberwolves ngayong bagong season. Noong nakaraang season, nag-average si Ball ng 20.1 points, 4.8 rebounds at 7.1 assists kada laro. Nakuha siya ng Minnesota mula sa Charlotte Hornets sa isang malaking 4-team trade, kasama si Josh Green, kapalit ni Naz Reid, Julius Randle at maraming draft assets. Ang pinakamalaking ambag ni LaMelo Ball ay ang kanyang playmaking, scoring at creativity. Kung magiging healthy siya at magkakaroon ng magandang chemistry kay Anthony Edwards, maaaring maging mas unpredictable at explosive ang Timberwolves offense. Heto naman ang mga shooting guard position. Si Jaylen Clark ay maaaring maging mahalagang defensive specialist ng Minnesota Timberwolves sa 2026-27 season. Last season ay nag-average siya ng 4.0 points, 1.8 rebounds at 0.6 assists sa 68 games. Ang pinakamalaking ambag ni Jaylen Clark ay hindi volume scoring kundi depensa, hustle at perimeter pressure. Kung magiging mas reliable ang kanyang shooting at offensive decision-making, maaari siyang maging isang napakahalagang role player sa paligid nina Anthony Edwards, LaMelo Ball at Rudy Gobert. Si Donte DiVincenzo ay isa sa pinakamahalagang complementary players ng Minnesota Timberwolves. Last season ay nag-average siya ng 14.4 points, 4.9 rebounds at 4.5 assists, habang tumira ng 37.9% mula sa 3-point range sa lahat ng 82 regular season games. Kung makabalik siya ng maayos mula sa injury, maaari siyang maging mahalagang complementary piece sa paligid nina Anthony Edwards, LaMelo Ball at Rudy Gobert, at makatulong na gawing mas balanced ang Timberwolves. Si Josh Green ay maaaring maging mahalagang role player ng Minnesota Timberwolves ngayong bagong season. Siya ay nag-average ng 4.3 points, 1.8 rebounds at 0.8 assists sa 58 games niya sa Hornets. Ang pinakamalaking value ni Josh Green ay ang pagiging athletic, versatile at team-oriented wing. Kung mapapanatili niya ang kanyang 3-point efficiency at magiging consistent sa depensa, maaari siyang maging importanteng complementary piece sa bagong Timberwolves lineup. Si Ayo Dosunmu ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang guards ng Minnesota Timberwolves ngayong 2026-27 season. Last season ay nag-average siya ng 14.4 points, 4.2 rebounds at 3.5 assists sa 24 games niya sa Timberwolves. Muling pinirmahan siya ng Timberwolves sa 5-year, $112 million contract, kaya malinaw na bahagi siya ng kanilang long-term plans. Ang pinakamalaking value ni Ayo Dosunmu ay ang pagiging two-way guard na kayang mag-score, mag-shoot, mag-playmake at dumpensa. Sa bagong Minnesota backcourt kasama sina Anthony Edwards at LaMelo Ball, maaari siyang maging mahalagang connector at defensive presence. Si Anthony Edwards ang magiging pangunahing mukha at offensive leader ng Minnesota Timberwolves sa bagong season. Noong nakaraang season ay nag-average siya ng 28.8 points, 5.0 rebounds at 3.7 assists kada laro, at naging 2026 NBA All-Star Game MVP. Ang pinakamalaking ambag ni Anthony Edwards ay ang kanyang kakayahang maging elite scorer, playmaker, leader at transition weapon. Sa bagong lineup kasama sina LaMelo Ball, Jaden McDaniels, Jonathan Kuminga at Rudy Gobert,
mas marami siyang magiging support system sa paligid niya. Kung magiging healthy at consistent si Edwards, siya pa rin ang puso ng Timberwolves at pinakamahalagang player sa kanilang pagtatangkang maging tunay na championship contender sa Western Conference. Heto naman ang mga small forward position. Si Isaiah Evans ay isang promising young guard, wing na maaaring maging valuable rotation piece ng Minnesota Timberwolves. Nakuha siya ng Minnesota bilang number 33 overall pick sa 2026 NBA draft matapos ang trade ng draft rights mula Brooklyn. Ang pinakamalaking value ni Isaiah Evans ay ang kanyang shooting, scoring potential at off-ball movement. Kung mapapabuti pa niya ang kanyang defense, physicality at shot selection, maaari siyang maging reliable rotation wing ng Timberwolves. Si Terrence Shannon Jr. ay maaaring maging mahalagang young wing ng Minnesota Timberwolves sa 2026-27 season. Noong nakaraang season ay nag-average siya ng 5.6 points, 1.1 rebounds at 0.9 assists, habang nag-shoot ng 40.8% mula sa 3-point range. Ang pinakamalaking value ni Terrence Shannon Jr. ay ang kombinasyon ng shooting, athleticism, scoring at wing defense. Kung magiging mas consistent pa siya sa shot selection at defense, maaari siyang maging mahalagang complementary piece sa paligid ni Anthony Edwards, LaMelo Ball at Rudy Gobert. Si Jonathan Kuminga ay maaaring maging malaking dagdag sa Minnesota Timberwolves ngayong 2026-27 season. Last season ay nag-average siya ng 12.3 points, 5.9 rebounds at 2.1 assists sa 16 games sa Hawks. Kamakailan lamang siyang pumirma ng 2-year, $12.4 million contract sa Minnesota, na may player option sa second year. Ang ideal na role niya ay athletic two-way forward na maaaring mag-score sa transition, umatake sa paint, mag-rebound at dumpensa. Maaari siyang maging mahalagang piece para gawing mas dynamic ang bagong Timberwolves roster. Heto naman ang mga power forward position. Si Trey Lyles ay maaaring maging magandang veteran addition ng Minnesota Timberwolves sa bagong season. Pumirma siya sa Minnesota matapos ang isang season sa Real Madrid, kung saan nag-average siya ng 6.5 points, 4.6 rebounds at 1.2 assists sa 74 games. Ang pinakamalaking value ni Trey Lyles ay ang kombinasyon ng size, shooting, rebounding at veteran experience. Sa isang Timberwolves roster na pinangungunahan nina Anthony Edwards, LaMelo Ball at Rudy Gobert, maaaring maging steady supporting piece si Lyles na tumutulong mag-balance sa frontcourt at nagbibigay ng shooting mula sa bench. Si Jaden McDaniels ay isa sa pinakamahalagang two-way players ng Minnesota Timberwolves para sa bagong season. Last season ay nag-average siya ng 14.8 points, 4.2 rebounds at 2.7 assists. Habang napakahusay din ng kanyang shooting, 51.5% field goal at 41.2% three-point shooting. Ang pinakamalaking value ni Jaden McDaniels ay ang kombinasyon ng elite perimeter defense, improved three-point shooting, athleticism. Maaaring si McDaniels ang maging defensive glue guy, ang player na nag-uugnay sa opensa at depensa ng Timberwolves. Heto naman ang mga center position. Si Joan Berringer ay maaaring magkaroon ng mas malaking papel sa Minnesota Timberwolves ngayong 2026-27 season. Last season ay nag-average siya ng 3.9 points, 2.3 rebounds at 0.3 assists sa 40 games. Ang pinakamalaking value ni Joan Berringer ay ang kanyang kombinasyon ng size, athleticism, rebounding at shot blocking. Kung patuloy siyang magde-develop, maaaring maging mahalagang young frontcourt piece si Berringer sa tabi ni Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels at Rudy Gobert. Hindi pa kailangang maging malaking scorer siya, ang depensa, rebounding at energy niya ang maaaring maging susi sa kanyang contribution. Si Rudy Gobert ay nananatiling isa sa pinakamahalagang defensive anchors ng Minnesota Timberwolves. Last season ay nag-average siya ng 10.9 points, 11.5 rebounds at 68.2% shooting, at ang 11.5 rebounds ay kabilang sa top 5 sa NBA. Ang pinakamalaking value ni Rudy Gobert ay ang kanyang rim protection, rebounding at defensive presence. Maaaring si Gobert ang maging defensive foundation habang sina Ball at Edwards ang pangunahing offensive creators. Ang kanyang 2026-27 contract ay bahagi rin ng long-term commitment ng Minnesota sa kanya.
Sa tingin niyo mga idol kayang makatulong si Jonathan Kuminga sa Timberwolves? Comment niyo naman kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot ang video na ito.